Isang mabilisang update mga kababayan patungkol sa bagyong Krising. Sa mga oras na ito, ang pagtama o paglandfall ni bagyong Krising sa parte po ng Cagayan o sa Tuguegarao. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, malawakang pag-ulan o malalakas na ulan ang ating mararanasan ngayon hanggang sa mga susunod pa na oras. Kaya nagpaalaala po ang Pag-asa, hindi lang po sa Luzon ang makararanas ng pag-ulan, kundi halos buong bansa po dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat na pinapalakas ng bagyong Krising. Kaya pinag-iingat at maging alerto po tayong lahat, sabi ng Pag-asa, sa banta po ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at sa malalakas din po na alon sa karagatan. Dagdag pa po ng Pag-asa, posibleng may mabuong bagong banta ng bagyo sa susunod na linggo. Dulot po yan ng trough ng bagyong Krising at ang southwest monsoon o habagat. Narito po ang ulat panahon mga kababayan. Mula po ito sa weather specialist ng Pag-asa na si Ginoong Benison Estareja. Pakinggan niyo po mabuti at ibahagi niyo na rin po sa iba nating kababayan. Palapit ng palapit sa ating kalupaan, particularly sa Cagayan itong si Bagyong Krising at huling namataan is northeast of Tuguegarao City, Cagayan yung kanyang sentro. Taglay ang hangin na 75 km per hour, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 km per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Inaasahan po na ilang oras na lamang ay magla-landfall po ito, possible na tumama dito po sa may Santa Ana sa Cagayan at base sa ating latest track ay inaasahang tatawid din naman po itong Babuyan Group of Islands sa may northern Cagayan, ay tatawid naman ang nasabing bagyo dito sa may northern portion ng West Philippine Sea at paglabas niya ng PAR papuntang southern China, posibleng lumakas pa ito ng bahagya into a severe tropical storm. Base po sa ating latest satellite animation, kitang-kita yung lawak nitong mga kaulapan associated pa rin dito kay Bagyong Krising at bukod pa riyan, meron tayong effect pa rin ng habagat or southwest monsoon na siya nakakaapekto dito sa may central, southern Luzon, down to Visayas and western portion of Mindanao at meron pa rin po dyan na malalakas na mga pag-ulan base na rin dito sa kapal ng mga ulap dito sa ating latest satellite animation. Base sa ating latest track, mapapanatili nitong si Bagyong Krising ang tropical storm category. Ibig sabihin, halos steady lamang po yung lakas ng hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan po dito sa may northern Luzon. Base po sa ating tropical cyclone threat potential forecast, early next week, either Sunday or Monday, yung buntot nitong si Bagyong Krising, yung may iiwang cloud cluster niya, may mabubuo po doon na parang possible circulation or low pressure area. By the rest of next week naman po, habang nandun po sa may parting east of northern Luzon, yung nasabing weather disturbance, tumataas ang tsansa na ito ay ma-develop din bilang isang bagyo. At ang general direction niya, base sa ating latest potential forecast, ay pahilagang kanluran po or towards dito sa may Taiwan and Okinawa sa Japan. Tropical cyclone wind signal number 1 naman po ay nakataas in some parts pa of central and northern Luzon dito sa timog na bahagi ng norte, Nueva Vizcaya, kabilang ng Quirino, natitirang bahagi ng Mountain Province, rest of Abra, natitirang bahagi ng Ifugao, buong Benguet, signal number 1 po. Maging dito rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, buong La Union at northern portion of Pangasinan. At signal number 1 din po sa northern portion of Aurora at dito rin sa northeastern portion of Nueva Ecija. Asahan din yung mga pagbugso ng hangin bukod sa malalakas po na mga pag-ulan. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2. Hanggang number 2 po tayo dahil tropical storm category pa rin ito. Dito pa rin po sa may Batanes, pababa ng Cagayan including Babuyan Islands, Kalinga, Isabela, Apayao at northern portion of Abra. Signal number 2 rin po dito sa may eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, buong Ilocos Norte, signal number 2 at maging sa northern portion of Ilocos Sur. Gale force winds or napakalakas po na hangin ang posibleng ma-experience sa mga susunod na oras na mga nabanggit natin na lugar. Pinag-iingat po natin sila sa mga pagbugso na posibleng makasira ng may hirang structures, plus possible din na makasira ng ilang pananim at makapagpalaglag po ng sanga ng puno. Sa mga nabanggit natin na mga lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at yung malalapit po sa ilog, and possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar.
Para naman sa ating mga maglalayag pong kababayan, kapag po meron tayong wind signals, most likely po suspended na yung ating sea travel for all types of sea vessels. At dun sa mga walang signal pero masungit po ang panahon, then definitely po makipag-ugnayan kayo sa inyong mga Coast Guard dahil posible rin pong isuspend yung sea travel, mapamaliit man yan or malaking sasakyang pandagat. Pero ngayon po meron tayong aasahang gale warning or babala sa mga delikadong alon hanggang 5 metro dito po sa may mga lugar po sa mga coastal areas na pinakamalapit kay Bagyong Krising. Ito po ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern coast of Isabela at northern coast of Ilocos Norte hanggang 5 metro po sa malayong Pangpang, which is equivalent po sa hanggang 2 palapag po ng gusali. Kaya naman delikado po talaga ito, no? And for the rest of Luzon, dito rin sa may Western Visayas, yung epekto rin ng habagat, nagpapalakas din po yung malakas na hangin sa matataas na mga pag-alon. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise, mga kabayan.